miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Qualified Theft! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan at hindi na mapipigilan? Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Qualified Theft! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang manager ang nadiskubring nagnakaw sa pinapasukang kumpanya, kaya tinanggal sa trabaho at kinasuhan. Tiniyak ni Mateo, manager din ng isang kumpanya, na hindi mangyayari sa kanya yon. Subalit, nadiskubre ng teenager na anak ng lalaki si Jane na ang kanyang ama ay nakikipagtagpo sa ibang babae. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Jane, may problema ba sa pag-aaral mo? Wala po, Mami. O ano ba yung importanteng sasabihin mo sa akin? Hinintay mo pang makaalis ang daddy mo bago mo ako sinikreto dito sa kwarto. Alam ko, tiwalang-tiwala ka kay Daddy. Eh kasi tapat siya sa akin. Faithful nga kaya siya sa iyo? Subok ko ng kanyang katapatan. Paano kung sabihin ko sa iyo na niloloko ka ni Daddy? Ay no, hindi pwede mangyari yun. Pero nangyari na. Niloko ka na ni Daddy, may babae siya. Hindi totoo yan. Totoo. Dahil hindi nakapagkaila si Daddy. Hindi nakatanggi nang kumprontahin ko siya. Kinumpronta mo ang daddy mo? Dahil nakikipagtagpo siya sa ibang babae na nagngangalang Ana. Ana? Bakit gulat na gulat ka, Mami? Bakit ka napapailing? Jane, hindi mo dapat kinumpronta ang daddy mo. Bakit hindi ko siya kukumprontahin? Niloloko ka nga niya. Makinig ka sa akin, ha? Mami, kung ako nasa katayuan mo, matutuwa ka pa. Magpapasalamat ka sa akin. Dahil ako na anak mo, hindi pumapayag na lukohin ka ng asawa mo. Nakakampi mo ko. Kung nagkataon nga ako ikaw, aawayin ko si Daddy para tigilan niya na yung panluloko sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit hindi? Dahil natatakot kang magalit si Daddy? Ikaw na nga nilaloko, ang inaagrabyado, ikaw pa matatakot? Hindi naman tama yan. Hindi ko mo si Daddy ang breadwinner sa pamilya natin. Hindi ko mo utang natin sa kanyang maginhawang pamumuhay natin. Magsasawalang kibo na lang tayo. Pababayaan na lang natin na lokohin tayo ni Daddy at ng kanyang babae. Jane, ayokong masira ang pamilya natin. Mami, pakipaglaban mo naman ang karapatan mo. Huwag ka magpa-agrabyado. Huwag niyo pabayaan si Daddy na patuloy na makipagrelasyon doon sa Ana na yun. Huwag mo akong turuan. Alam ko dapat kong gawin. Huwag na natin problemahin ang daddy mo at ang Ana na yun. Pero sundin mo ako! Para sa ikabubuti ng pamilya natin. Huwag na nating awayin ang daddy mo. Ana. Tay, Ano, kamusta ang pakiramdam mo? maayos naman po. Mabuti naman kung gano'n. Basta naman ho naisagawa sa akin ng procedure, nagiging maayos naman ang pakiramdam ko. Kahit
may kamahalan ng 2 beses isang linggo na kailangan kong pagkagastusan. Ang mahalaga, bumuti ka. Nahihiya nga po ako kay Mateo eh. Bakit ka mahihiya sa kanya? Wala po kasi na magkasakit ako. Malaki na ho nagagastos niya sa akin ni Tay. Wala kang dapat ikahiya kay Mateo. Karapatan mo magpatulong sa kanya. At tungkulin niyang tulungan ka. Gusto mong tulungan kita, Jane? Oo, Eddie. Kaya ititreat kita dito sa resto. Kahit naman hindi mo gawin yan, handa naman akong tulungan ka anytime. Thank you. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa pakiusap ni Jane, sinusubaybayan ko ang kanyang daddy na malamang makikipagtagpo ulit sa kanyang babae. Dahil paglabas niya sa kanyang opisina, sa ibang direksyon papunta ang kotse niya sa halip na pauwi sa kanila. Ayun. Tumigil ang kotse ng daddy ni Jane sa harap ng isang bahay. Paparada ko muna ang motorsiklo ko sa di kalayuan sa sasakyan ng daddy niya. Ang babaeng tumungo sa bintana ng bahay na hinintuan ng sasakyan ng daddy ni Jane. Si Ana. Yung babaeng nakita kong katagpo ng daddy ni Jane sa restaurant. Matutuwa si Jane sa ibabalita ko sa kanya. Nagawa kong ipinakiusap niya sa akin. Nalaman ko kung saan nakatira ang babae ng kanyang daddy. Malaki-laking halaga ang laman ng sobrang to, Mateo. Para ho sa isang buong pangangailangan ni Ana. Dinagdagan ko ng konti para sa libangan niyo. Salamat. Hindi na ako mahihiya sa iyo. Tatanggapin ko itong ibinibigay mo dahil alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ko makatutulong sa kalagayan ng anak ko. Naiintindihan ko. Hindi ko na rin itatanong kung saan galing ito dahil... Dahil ano? Alam ko namang hindi maaari manggaling sa sweldo mong itinutulong mo kay Ana. Dahil ang kinikita mo para sa iyong pamilya. Tama ho kayo, Mang Checo. Huwag ka sana magsawa sa pagtulong sa anak ko. Hindi ho. Alam ko kung karapatan ni Ana na tumanggap ng tulong ko. At alam kong katungkulan kong tulungan siya sa anumang paraan. Doon, Jane. Ayun. Sa bahay na yun na may green na gate? Oo. Doon nakatira si Ana. Ang babaeng nakita ko minsan na katagpo ng daddy mo. Salamat sa paghatid mo sa akin dito, Eddie. Teka, ano bang binabalak mo? Kung ayaw tigilan ng daddy ko ang pambababae niya, at kung ayaw siyang sawayin ng mami ko, ako ang gagawa ng paraan para matigil ang relasyon ni daddy at ng kanyang babae. Ikaw ba si Ana? Ay, ako nga. Bakit ka nagulat na makita mo ko? Namumukhaan kita. Hindi ako magtataka.
kung naipakita na sa'yo ng daddy ko ang picture ko at ang picture ng aking mommy. Natural, ipapakilala ni daddy sa'yo ang pamilya niya para alam mo kung sino ang mga iiwasan mo. Jane? At nasabi na rin pala sa'yo ng daddy kong pangalan ko. Bakit ako naparito? Talagang inalam ko kung sino at kung saan nakatira ang babaeng kinalolokohan ng daddy ko. Para makilala kitang malandi ka. Kapal na mukha mo. Hindi ka na naya sa sarili mo. Hindi ka na nakonsensya. Anong klase kang babae? Asawa ng may asawa papatulan mo? Pamilya ng may pamilya sisirain mo? Jane! Layuan mo ang daddy ko! Jane! Tama na yan! Alika na! Ano ba? Pabayaan mo nga ako, Eddie! Sabi, pinagtitinginan na tayo ng mga taga rito. Alika na! Umalis na tayo! Hoy! Ana! Binabalaan kita! Layuan mo ang daddy ko! Kapag hindi mo siya nilayuan, kapag nagpatuloy ka ng pakikipagrelasyon mo sa daddy ko, babalikan kita! Iskandalin kita! Baka mapatay pa kita! Malandi ka! Mga agaw ng asawa na may asawa! Huwag mong guluhin! Huwag mong sirain ang pamilya namin! Jane! Walang yan! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Qualified Theft. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napaiyak si Ana sa pagtutungayaw at pagbabanta sa kanya ni Jane. Napailing naman si Rosie sa ginawa ng kanyang anak. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanahan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi mo dapat ginawa yun, Jane. Mami! Nagtataka naman ako sa'yo. Kilala kitang hindi nagpapaapi kahit kanino. Kahit nga sa mga kamag-anak mo nakikipag-away ka kapag aagawan ka ng property. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit parang tikom ang bibig niyo sa kalokohan ni Daddy? At bakit parang hindi ka kumporme na ipagtanggol kita? Kung may problema man ako sa daddy mo, kaming dalawa mag-uusap. Kaming dalawang lulutas. Paano malulutas ang problema mo kay Daddy kung wala ka namang ginagawang paraan para maputol yung relasyon niya sa babae niya? Huwag mo nang uulitin yung napuntahan at awayin si Ana. Mami! Huwag mo nang uulitin kung ayaw mo na magalit ako sa'yo. Ana, bakit hindi mo ko tinawagan kanina? Iniskandalo ka pala ng anak ni Mateo habang nasa sabungan ako. Kaya dinatlang kitang umiiyak. Hindi po, Itay. Huwag ka na magkaila. Nagsumbong sa akin ng ilang kapitbahay natin bago ako pumasok ng bahay. Umalis din naman po agad ng anak ni Mateo. Kung nadatnan ko siya rito, pag-uwi ko, baka nakarinig siya sa akin ng mga salitang hindi niya makakain. Naiintindihan ko naman po siya, Itay. Huwag mo lang ipagtanggol ang babaeng yun. Bata pa po siya. Kaya ganun. Papusok. Hindi kanya iginalang. Natural lang po na magalit siya para maprotektahan ang kanilang pamilya. Inaalala mong galit ng pamilya ni Mateo, pero hindi mo na naisip ang sarili mo? Itay, nakahanda po ako magtiis. Matagal ka nang nagtitiis. Naaapi. Hanggang ngayon ba naman magpapaapi ka pa? Lalo na sa kalagayan mo. Itay. Teka, bakit bigla mong hinawakan ng dibdib mo? Sumakit po yung dibdib ko. Nahihirapan po ako huminga. Ana? Nagdidili. Tingin. Naku, Ana! Ana! Bakit hinimatay si Ana? Mga nagsigana, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles,
Chiquit del Carmen Amor at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.